tayo sa number 5 na tanong ni Brother Ricardo Binarao Alapitan. Sabi niya, ang sinira ni Jesus ay ang tradisyon ng Mishnah o yung tradisyon na commentary at interpretation ng mga Jews lamang na traditional, hindi ang actual na Sabat. Ngayon, ako po'y naniniwala na ganyan din ang aking pananaw noon. In fact, may programa si Eli Soriano sa TV noon na ganyan. Sinabi, sinira ni Jesus ang Sabat. Ang sagot ko sa kanya, ang sinira niya yung Mishnah, yung tradition ng mga Hudyo na panlagdag lang para protekta ng Sabat, pero hindi yung mismong Sabat. Kasi hindi siya naniniwala sa Sabat eh. Pakinggan nyo sa 5:18 ng Juan. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ayun. Kaya pala galit sa kanya yung sinira niya yung Sabat. Kaya ang tanong dito, Brother Robert, ako'y naniniwala na sa panahon ni Kristo, ang issue is hindi naman ang issue between Jesus and the Jews. Hindi naman kung umiiral pa ba ang Sabat o hindi. Hindi naman yun ang pinagtatanong. Yung tamang practice ng Sabat at yung maling practice ng Sabat ng mga Eskrib at Pariseyo. At sino ang may karapatang mag-interpret? May authority. Tama, may authority. Yung Panginoon ng Sabat, kasi sabi niya, hindi niyo ba alam na kayo na parito, ako ang Panginoon ng Sabat? Kaya yung sinasabi po sa Juan 5:18 na sinira niya ang araw ng Sabat, ang sinira po ni Jesus, kung meron man siyang sinira, ay hindi po yung Sabat ng Panginoon. Ang sinira po niya, yung Sabat ng mga Hudyo. Na fake, na mali. Na dinagdagan nila Yan. ng mga tradisyon. Ano ho? Yan. Ang sinira ni Kristo, yung mga Sabat ng Hudyo. Iba ho kasi yung Sabat ng Hudyo at Sabat ng 10 utos o Sabat ng Panginoon. Yun. Kasi po, yung Sabat ng mga Hudyo, ito po'y may dagdag na mga tradisyon Tama yun. na wala talaga sa Biblia. Kasi ang problema kay Brother Eli Soriano, wala siyang historical background Yun kung ano ba nga. talaga nangyari. Until such time na pag-aralan ko, Brother Toto, na kung i-base natin sa context ng John 5, hindi yung Jewish tradition ang sinira eh. Kasi may binabanggit sa Jeremiah 27 na huwag kayong magbubuhat ng anumang load sa araw ng Sabat patungo sa Jerusalem at papalabas sa Jerusalem. That is not a Jewish Mishnah, sabi sa Jeremiah. Ang context ng John 5, pinasabi ko nagpagaling si Christ ng isang invalid na lalaki na andun nakahiga for 28 years sa tabi ng pool of Siloam. Hindi siya makahabol kasi ang may paniwala doon sa pool of Siloam na pagka parang nakalawkaw ba yung tubig, may anghel na bumaba, kailangan unahan sila kung sinong unang makatalon doon ay gagaling. Yung invalid, nakahiga lang sa tabi, hindi po siya magagawa. Kaya ginawa, nilapitan siya ni Jesus. Na sumbang gumalan, yes. Sige, buhatin mo ang iyong higaan at ikaw ay malaya. Lumabas ka. Araw ng Sabat yun. Pinabuhat siya ng kanyang higaan na ayon sa Jeremiah, pag tinigyan yung cross-reference nun, that is against the Mosaic law. Hindi Mishnah ng Diyos yun, mga kapatid. No? It is not a Mishnah, but it is part of the Mosaic law. Bawal magdala ng load papalabas ng Jerusalem at papasok ng Jerusalem. Now, ang point natin dito, hindi tradition ang binanatan ni Christ, kundi in fact, intentional nga si Jesus eh. Alam niya na maraming Pariseo dun sa time na yon na nakikita ang ginagawa niya. Sinadya nang ipabuhat yung higaan nung paralyzed na taong pinagaling niya, nakatayo siya. O sige, buhatin mo yung load at ikaw ay malaya na, umalis ka na. At naglakbay siya. Araw ng Sabat, bawal maglakbay eh. At eto pa, kung bakit ko nasabi na hindi Mishnah ng Hudyo ang laba. Kasi intentional si Jesus. Pwede naman kasi sabihin ni Jesus, Brother Toto, teka, o sige, magaling ka na ha. Mamaya, after sunset, buhatin mo yung higaan mo. Tapos na ang Sabat, pwede ka na maglakbay. At pwede ka na magbuhat ng load kasi hindi na Sabat. No, mismong araw ng Sabat, during at that moment, immediately, pinabuhat niya. Buhatin mo higaan mo, alam natin, higaan hindi lang basta kumot yun. Baka may kutsyon yun, makapal, medyo mabigat yun para buhatin ng isang tao. Binuhat niya yung load na yun. Ano po ibig sabihin to? Ibig sabihin, hindi yung tradisyon ng Mishnah
at interpretation ng Diyos ang kanyang. Actually, yung nilabag kasi limitado yung word na Tagalog na nilabag, Brother Toto. Ang pangit pakinggan na ang Panginoon. Yung pag tinignan natin sa Greek yung salitang John 5:18, loosen ang nakalagay. Vine's Complete Expository Dictionary for Luo, Lambda Omega, 3089, to loosen, especially by way of deliverance, sometimes has the meaning of breaking, destructively, e.g., of breaking commandments, not only infringing them, but loosing the force of them, rendering them not binding, Matt. 5:19, John 5 verse 18. Kumbaga pinaluwag niya yung burden ng Sabat para sa lalaking yon na kanyang pinagaling. Luo, sa Greek, luo ang ginamit. Actually, present participle tong breaking. Ibig sabihin, si Jesus Christ, consistent niyang ginagawa, matagal niyang consistent ginagawa ang pagbe-break ng Sabat. Kumbaga, yung action na yun ni Jesus, hindi paglabag sa Sabat, kundi pinapakita niya rin yung pagiging Lord of the Sabbath niya. He has the authority to loosen anyone under the bondage of the Mosaic Law to prepare those people sa kanyang new covenant. No? At si Christ mismo, hindi na nilabag ang Sabat. Wala tayong mababasa na siya mismo sa kanyang sarili, nag-break siya ng Sabat. Kasi nga, He fulfilled it. Pero yung mga tao, gusto ni Jesus Christ, at the same time, ay paluwagin sa kanila ang authority at power ng Sabat. Kaya ang ginamit ay luo, loosen. So hindi po Mishnah o Jewish tradition lang ang nilabag at sinira dito ni Jesus Christ. Yan po sana ay maunawaan.